pag parehas na nasa right or parehas na nasa left. Ganun siya. Then, subtract the smaller area from the bigger one. So, ayan. So, yung bigger is 0.4772 i-minus sa smaller. So, 3413. Therefore, ang area between 1 and 2 is equal to 0.1359. Yung conclusion, ano lang siya, mas complete statement lang, pero same pa rin siya, 0.1359. So, turo ko sa inyo, ano yung need yung tandaan kapag mga between na siya? So, pag between 1 and 2, between negative 3 and positive 1, between 0 and 3, between negative 1.5 and negative 0.2, paano pag mga ganun? Ito lang. Ito yung need nyong i-take note. Kahit ito lang yung alam nyo actually kapag mga between. Kapag yung z-score on the same side, or parehas yung sign nila, yun na lang. Pag nakita yung z-score, between 1 and 2, parehas silang positive. Pag-subtract kayo nan. Pag between negative 2 and negative 3, parehas negative, subtract pa rin. Basta same sign ang z-score, mag-subtract kayo. Pag naman, ang z-score, magkaiba ng sign or magkaiba ng side sa normal curve, for example, between negative 1 and positive 1. Ipag-add nyo niyan yung dalawang area ng z-score na yon. Pag, for example, between negative 3 and positive 3, magkaibang sign, mag-a-add na naman kayo. Ganun lang yung need yung tandaan pag dating sa mga between. Ayan. Any question before tayo mag-proceed sa chapter, lesson 4? Ayan, proceed na tayo. So, we have find the area of the hindi pala. Okay na tayo sa mga between. Ito lang actually need yung tandaan. Pwede nyo na siyang apply sa kahit anong given. Proceed tayo sa determining probabilities. So, ang sinasabi lang dito, kahit di na natin basahin, is yung area, kung ano yung area sa z-table, ganun din yung probability. Kung yung area ng 1 is 0.3413, ang probability ng 1 is 34.13%. Ganun lang din siya. Same lang sila. So, ito na ang need nating wait lang, may check lang ako. Tuloy na natin. So, we have tatlong case dito. It's either between, above, or below. Si between, laging between lang yan. Laging automatic na yan. Pag nakita nyo, between. Ganito yung symbol niya. So, probability of yung A, yung pinaka least number or yung pinaka mababang number. Tapos, meron tayong mga sign na less than. Puro less than yan. Pero ang pagkakabasa dito, the probability of Z between A and B. Ganun yung pagkakabasa dito. Kasi magiging complicated siya kung babasahin natin siya. The probability of Z being greater than A but being less than B. Medyo nakakalito na siya. So, the way we're gonna read this is as probability of Z between A and B. Ganun na lang. Yung A, yung smallest number. For example, negative 2. Tapos yung B, yung big number, which is, for example, positive 2. The area between 1 and 2. So, lalagay nyo dito yung 1, dito yung 2. Ganun lang siya. Ganyan maglagay ng probability notation. And di ko na need ulit ituro to since ito yung kanina. Same lesson lang siya nung sa lesson 3. Ang focus natin ngayon is yung above and below. Pag above, greater than. Pag below, less than. So, ayan. Another words na need nating maging familiar kapag greater than or above. Kasi,
Baka pagdating sa exam, hindi siya naka-notation, hindi siya nakaganto. Baka hindi siya nakaganyan, naka-word siya. So, before natin ma-identify or malaman if greater than ba siya or less than, kailangan familiar tayo sa mga ganito. Pag sinabi niya to the right, ibig sabihin, greater than. Pag greater than, syempre, greater than. Pag above, greater than. Pag more than, greater than. Pag at least, greater than pa rin siya. Kahit na mukha siyang less than kasi, bakit siya least tapos greater than? Di ba siya contradicting? Ang ibig sabihin nito, at least, ang pinaka-konti daw is negative 1. So, kung ang pinaka-konti is negative 1, therefore, wala nang mas kukonti pa sa negative 1. The rest is greater than negative 1. Kaya greater than siya. Ayan lang. Pag nakita nyo greater than negative 1 to the right of negative 1, automatic yung probability notation nun is greater than. And then, ito, example solving. Mamaya, pakita ko naman yung pag less than siya. So, example solving. If P or probability of Z is greater than A. Kapag ganito, sige, ihiwalay ko na actually para isahang bagsakan na lang. Para hindi na marami yung iniisip nyo. So, we have Z is greater than 1. Yeah, P, Z is greater than negative 1. Tuturo ko lang kung kailan kayo mag-a-add or magma-minus ng 0.5. Yung 0.5 dito, constant siya lagi. Lagi siyang it's either mina-minus nyo or ina-add nyo. So, ayan. Meron tayong 4 na scenario dito. First scenario, probability of Z is greater than 1. Kapag greater than siya and positive yung kasunod niya, pagpa-minus kayo. From 0.5. Ano yung sasubtract sa 0.5? Yung area ng 1. So, yung 0.3413. Yun yung ima-minus nyo sa 0.5,000. Kapag naman greater than, tapos negative, i-add nyo naman. And then, pag less than na, ito yung mas madali. Pag less than, ganito na lang isipin nyo sa less than. Pag less than positive, from the word positive, mag-a-add kayo. Kung ano yung sign niya, yun na i-follow nyo. Pag less than negative, yung negative is parang minus, minus sign din yung negative. So, magsa-subtract kayo. Parang kabalitan lang nung sa 1 and 2 yung sa 3 and 4. Ayan. Again, kapag greater than, pag kinakain nyo yung Z, pag positive 1, magma-minus kayo. Ano ba yung opposite ng positive? Negative. So, minus. Kumbaga, pag greater than, kunin nyo yung opposite nung sign. Pag less than, huwag nyo nang kunin yung opposite as it is na siya. Pag greater than, kunin nyo yung opposite ng sign. Pag less than, as it is. Diba? Greater than, positive 1. Opposite ng positive, negative. So, minus. Greater than, ano yung opposite ng negative 1 or negative? Positive. So, add. Pag naman less than, as it is na siya. So, positive 1, mag-add. Negative, subtract. Ganun lang. So, question. Mag-example pa ba tayo dito or ano na, yung percentile na? Sir, di po ba yung i-graph? I-graph din. Mag-example pa tayo ng graphing? I don't know. Yes, sir. Sige. Kahit one lang, sir. Kahit one example lang. Sige. Yeah, mag-example pa kaya. So we have,
Sige, pili na lang kayo dito. Except yung mga between na kasi napag-aralan na natin yun ng sasagutan natin. Number 4, sir. O, sige, Number number 3, sir. yung isa, number 3. O, sige, number 4 muna. Number 4. No more than z is equal to negative 1.5. Para hindi tayo malito, before natin apply itong mga add or subtract, convert muna natin to into probability notation. Yun yung may P of z is greater than or less than. So, pag wala kayong nakitang between, pag between kasi, meron tayong A, B. Pag hindi between, automatic yung z yung nasa pinakadulo. Nandito agad si z. Tapos it's either less than or greater than lang siya. So since hindi siya between, ganun ang gagawin natin. Z is, identify na lang natin if greater than or less than. Sabi dito, no more than. O, tanggalin muna natin si no. Ano yung more than? Greater than or less than? Pag sinabing more than, ano siya? Greater than or less than? More than muna yung focus natin. Pag more than, ano sa tingin niyo yung more than? Greater than po. Ayun, greater than. So, ang more than, greater than siya. Ganyan. Kaso, meron tayong word na no. Ibig sabihin, yung opposite ng greater than yung kukunin natin, which is less than. So, therefore, probability of z is less than negative 1.5. Ganyan siya. Identify niya natin. Pag-add or subtract sa 0.5. O, dito, less than siya. Pag less than kasi, anong gagawin? Kukunin ba yung opposite ng sign or as it is? Ayun, as it is. So, balikan natin yung kanina para ma-recap natin. So, again, less than siya, tapos negative. Saan ba yung less than na negative? Ito, less than negative. So, as it is siya. Kung ano yung sign natin, which is negative, yun yung gagawin natin. Subtract from 0.5. Ayan. So, before natin ma-subtract from 0.5,000, hanapin muna natin yung area ni negative 1.5. Ano ba yung 1.5 sa z-table? Ayun. So, 0.4332. So, we have 0.4332. So, alam na natin na i-minus siya. So, i-minus natin siya sa 0.5. So, 0.5 minus 0.4332. That is equal to 0.0668. O ngayon, sa pag-shade naman tayo. So, sa normal curve, again, drawing muna natin yung normal curve ng default. Yung normal na itsura niya, yung 0, 1, 2, 3. It's negative 1, negative 2, negative 3. Hanapin natin yung ito, si negative 1.5. So, dahil negative siya, bandang left siya. Tapos, negative 1 siya. So, ibig sabihin, between negative 1 and negative 2 siya. Nandito siya banda. Sa gitna nila.
Since negative 1.5, gitna nila, literal na middle, hindi lang between. So, dito banda si negative 1.5. I-line yan natin dito. Tapos, para malaman natin ano yung isi-shade, yung sa left ba or yung sa right ba, tignan natin to. Ito lang yung titignan natin. Pag less than siya, yung left. Actually, ito. Huwag nyo nang isipin kung less than or greater than. Tignan nyo yung symbol. Yung symbol, para siyang araw na nakaturo sa left, di ba? So, yung left. Yan yung isi-shade natin. Pag greater than, para siyang symbol na nakaturo sa right. So, right. Again, pag less than, para siyang arrow na nakaturo sa left. So, yung left side yung isi-shade natin. Ganun siya. Sige, last example, yung number 4 or number 3 kanina, yung ni-request din. Number 3. To the left of, ito nakasulat na agad. The left of z is equal to 1.5. Same lang silang 1.5. So, tingnan muna i-convert muna natin siya into its probability notation. So, since hindi siya between, automatic yung format niya is probability of z is it's either greater than or less than. Ayan. Pag to the left of, ano sa tingin niyo yan? Less than or greater than? Ano muna yan? Kapag to the left, less than or greater than? Less than. Ayun, less than. So, ganito siya. Less than 1.5. Ngayon, less than siya. Anong gagawin pag less than? As it is or kunin yung opposite? As it is siya. So, positive 1.5. So, add siya kasi positive. So, add 0.5,000. And then, probability of z is less than 1.5 is equal to 0.5 plus yung area ni 1.5. Yung nahanap na rin natin kanina, same lang siyang 1.5. 0.4332. And mas madali na itong i-add kasi i-add lang natin yung 4 kay 5. So the probability of z is less than 1.5 is equal to 0.9332. Drawing tayo ng z-table, ng normal curve para ma-shade na natin yan. So 0, 1, 2, 3. Negative 1, negative 2, negative 3. I-locate natin si positive 1.5. So positive siya bandang right. And since ang 1's place value niya is 1, between 1 and 2 lang siya niyan. Other nandito siya. So since 1.5, again, gitna siya ng 1 and 2. So nandito siya banda. 1.5. Kaso, ano yung isa-shade natin? Left or right? Ano? Left or right? Ayun, left. Tsaka dito, kahit pwede natin tignan yung symbol or sa mismong given, nakabigay na. Pero kung di siya nakabigay dito, tignan na lang natin yung greater than or less than. Kung saan nakaturo yung parang mukhang arrow. Yan. So, etong buong left, isa-shade natin yan. Ayan. Any questions? Bago tayo pumunta sa percentile.
Ayan. Locating percentiles under the normal curve. Babalik na naman si 0.5 dito. Ayan, wag na nating, sige, basahin na natin to for the sake na, na medyo maging familiar to just in case na matanong sa exam. So, sabi dito, percentile for any set of measurements arranged in ascending or descending order. A percentile or a centile is a point in the distribution such that the given number of cases is below it. A percentile is a measure of relative standing. Para siyang z-score. It is descriptive measure of the relationship of a measurement to the rest of the data. And then, eto na. Find the 95th percentile of a normal curve. So, proceed na tayo agad sa solving. Actually, pare-parehas lang yung mga step ng solving dito from 1 to 6. Medyo nadagdagan lang ng step yung iba dito. So, 95th percentile. Ayan, 95th percentile. Paano ba hanapin ang 95th percentile? Gawin muna natin siyang decimal. So, we have 0.9500. After nyan, hindi pa natin mahanap na sa z-table. So, need natin siyang i-minus ng 0.5. Actually, ang tinuro ko sa iba is split siya. Pwede rin yun. Pwedeng split or minus. But for the sake na tuloy-tuloy na, i-minus na lang natin. Kasi lahat naman i-minus natin. So, minus natin siya sa 0.5,000. So, pag minus natin siya, ang makukuha natin 0.4500. Ayan yan. Etong 0.4500, hanapin natin siya sa z-table. Kung hindi natin siya mahanap, hanapin natin ang pinaka-closest value niya sa z-table. So, paano ba hanapin nyo? So, hawakan nyo muna niyan yung mga z-table nyo. Just in case na medyo nalilito pa kayo or hindi nyo pa gets kung paano maghanap ng percentile sa z-table. Ito. So, ang hinahanap natin dito is 0.45 or 4,500. So, hindi pa dito. Dito banda sa baba. Ganito pala. Sige, dito muna tayo. Hanapin nyo lang sa mga nakasulat dito sa maraming to. Dito sa mga nandito. Actually, sa lahat. Hindi ko lang nabilugan. Yung 1.65 po, sir, and 1.64 po. Ayan. 1.65 and 1.64. So, we have 1.64 and 1.65. Itong dalawa. So, dito, sa case na to, dalawa ang closest. Bakit? Para malaman kung alin sa dalawa ang pinakamalapit, i-minus natin siya sa 0.45 or 4,500. Kapag yung pinakamaliit na number na sagot, yun yung closest. Kaso, kapag minus natin to, tsaka yung 0.4505, parehas na 5 yung makukuha nating sagot. So, ang gagawin natin kapag ganun, so we have 1.64 and 1.65. Parehas kasi na 5 yung difference nila. Kapag kinuha natin yung, sulat ko muna dito para makita niyo rin yung 4495. 4495 and 0.4505. Pag minus natin to kay 0.4500, magiging 5 lang siya, 0.0005. The same way kapag ito rin. Parehas silang closest. Walang mas closest sa kanila. Equal lang sila ng distance kay 0.4500. Ang gagawin natin is find the mean ng dalawa. Kapag ganyan lang Pero kapag may closest, kung ano yung closest, yun ay sagot. So for this one, find the mean.
So 1.64 plus 1.65 divided by 2 is 1.64. So ito ang hahanapin yan natin sa normal curve. We have 0, 1, 2, 3, negative 1, negative 2, negative 3. So hanapin natin saan banda approximately si 1.645. So since positive siya, bandang right side. And then 1.645, gitna ni 1 and 2. Pero hindi literal na gitna kasi hindi siya 1.5. Pero banda doon. So let's say ito yung gitna. Dahil 6 siya, medyo mag-move lang tayo ng another right. So banda dito. 1.645. And then, paano natin malalaman kung ano yung isi-shade? Hindi na siya kagaya kanina may less than, may greater than na ini-indicate saan yung isi-shade. Ganito siya. Kapag percentile, ang isi-shade natin lagi, by default, is yung left side pag percentile. Pero mamaya, may mga instances na yung right side yung i-shade natin. Pero pag ganito, left side lagi siya. Normal. Basta percentile, left side. Lagi. Mamaya, may right side. Pero, discuss ko siya kung saan example siya napapaloob. Ayan, number 2. Ito naman, dito na lang tayo. So, P32. Number 3 na pala. P32. Kapag ganyan, equal lang din to sa 32nd percentile. Naka-symbol lang siya para madaling isulat. Pero same lang sila. So, since same lang sila, same process. Kunin muna natin yung decimal nito and then i-minus siya sa 0.5 thousand. Pero dahil mas maliit siya sa 0.5 thousand, siya yung ilagyan natin ng negative sign. Para wala tayong negative na sagot. Kasi sa area, sabi ko nga kanina, walang negative na area. Kaya, dapat yung sagot natin, lagi naka-absolute value. Pagdating sa z-score, yun, pwede magka-negative. Pero pag area ang pinag-uusapan, walang negative. Pag z-score, pwedeng magkaroon. Pag area, wala talaga negative. So, yan, let's proceed. So, 0.5 minus 0.32, that is 0.18 or 1,800. Find the closest value of 0.1800. Ano siya niyan sa Z table? Let's all look together. So 0.18. So banda dito 17 na. Ito. Meron tayong dalawa dito. 0.1772, 0.1808. Para malaman kung ano ang closest, i-minus natin siya sa 0.18. Ang 0.1772 minus 0.18, about 20, may matitirang 0.0028 nun. Pag minus natin siya, maging 0.0028. Pag ito naman ang minus natin, ang makukuha natin 0.0008. Ano yung mas konti? Itong 0008. Therefore, ito ang mas malapit, which is 0.47 sa z-score. 0.47. Kasi siya yung 0.1808. Mas malapit compare sa 0.46. After niya, nakuha na natin ang z-score. Proceed na tayo sa normal curve. Wait, meron pa pala tayo nakakalimutan dito. May kailangan tayong i-consider niyan. So, tama naman na 0.47. However, meron tayong need i-consider. Kapag ang percentile less than 50. So, ano ba yung mga less than 50? 49, 48, and so on. Pababa. Pag ganun ang percentile, gagawin nating negative ang z-score.
Pag less than 50 ang percentile, magiging negative ang z-score. Pag naman greater than 50 ang percentile, magiging positive ang z-score. Or as it is, kasi by default, positive ang z-score. Pero kapag yung percentile, less than 50, negative ang z-score. So, negative 0.47. Ayan. So, hanapin niya natin ang negative 0.47. So, for this one, negative 0. So, hindi na tayo aabot kay negative 1. So, between 0 and negative 1 yung hinahanap natin. And since negative 0.47 is less than negative 0.5, bandang gitna siya, tapos medyo mag-move lang tayo papuntang right. So, bandang dito siya niyan. Negative 0.47. Pag nahanap na natin kung saan banda yon, i-shade na natin. So again, kapag percentile, laging sa left side by default. Ayan. So far, meron bang question or wala? So far. Before tayo mag-proceed sa last two example, bago tayo magpunta sa lesson 6. Okay, wala naman. So, punta na tayo. Paano pag pinalitan? Hindi na siya percentile. May upper, lower na. Tingnan natin. Lower 27%. Number 5. Lower 27%. So pag ganyan, pag lower, eto easy lang pag lower. Pag lower as it is, wala ka nang papalitan, walang i-minus, walang a-add, or walang i-modify, as it is siya. This is equal to 27 percentile. Basta lower siya. Pag lower, as it is siya. So kung lower 27%, 27 percentile. Yun pa rin siya. So gagawin muna natin itong decimal 0.27. After nyan, i-minus natin siya sa 0.5,000 or 0.5. And then, yung makukuha natin is 0.23 or 2,300. And then, find the closest value. Ayan, doon na naman tayo sa paghanap ng closest value. So, again, wait ko na kayo maghanap ng closest value. And then, check natin if tama yung nahanap nyo. Ayun, 0.61. Check natin if 0.61 nga. Punta tayo sa 0.61. So, 0.2291. Ayun. Dito, meron tayong dalawa. Meron tayong it's either 0.61 or 0.62. So, sa 0.61, meron tayong 2291. Pag pinag-subtract natin, ang matitira ay 0.0009. Dito naman, 0.0024. Mas malapit yung sa 0.0009. So, ang kukunin natin is 0.61. So, 0.61. And then, lagay natin dito yung 0.2291. Ayan. And then, tignan natin ulit. Less than 50 siya. Therefore, ang z-score, negative. Ayan. And then, i-shade na lang natin sa normal curve. We have 0, 1, 2, 3, negative 1, negative 2, negative 3. And then, mabilisan para hindi na matagal, lagay ko na agad banda dito si negative 0.61. And then, since percentile, by default, sa left side.
Last one, number 6. Upper, ito na, 10%. Ayan. Sa upper 10%, dyan na tayo medyo madadagdagan yung process. Pag kasi upper, ibig sabihin, yung 10% dito, ito yung kinukuha. Pag wala siyang upper, yung 10% dito. Pag upper, dito tayo magsimula from right to left. So, ang gagawin natin dito, ima-minus natin siya sa 100%. Convert muna natin siya sa normal percentile. Tapos, i-shade na lang natin later yung right side. So, 100 minus 10, 90%. So, ang percentile ng upper 10% is 90th percentile. So, solve lang natin siya kung paano natin sinosolve normally yung percentile. So, gagawin siyang decimal, 0.9,000 minus 0.5,000. That is equal to 0.4,000. Find the closest values, 0.4,000. Ayun, 1.18. Let's check kung ano yung nasa 1.18. So, 1.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0.3810. Ay, ano siya, na ano lang siguro, banda siya sa 1.28. Ayun, 1.28 pala. Nakakaduling din kasi minsan yung Z-table, puro number. Kung tinitignan pa lang, naduduling na, paano pa kaya pag i-memorize, di ba? Joke lang. So, ayan. 1.28, 3997. 0.3997, 1.28. So, tignan natin, magiging negative ba siya or positive? Tignan natin to. Since 90th percentile greater than 50 siya, no need na gawing negative. As it is na siya, positive pa rin siya. So, Z is equal to positive 1.28. Shading na lang yan tayo. Ayan. So, 0, 1, 2, 3. Negative 1, negative 2, negative 3. So, 1.28. Positive, bandang right. Dahil ang whole number niya or yung ones place value niya is 1. So, it's nasa between 1 and 2 lang siya. So, 1.28. Mas mababa siya sa 1.5. So, bandang left side siya ng 1.5. Banda dito. Approximate na lang natin. Kasi mahirap na maging accurate kapag mga gitna-gitna na lang yung hinahanap natin. So, ina-approximate na lang natin siya. Tinatansya na lang natin. So, 1.28. This one, instead na agad tayo mag-shade ng left, consider natin yung pinaka-given, upper 10%. Ngayon, pag upper siya, doon pa lang tayo mag-shade sa right, pag upper. Yun, ganun siya. Doon lang. Kapag lower siya, or percentile lang yung given, laging left. Pag nakakita na kayo ng upper, doon na kayo mag-shade ng right. Ganun lang siya sa percentile. Ayan. Any question bago tayo mag-proceed sa problem solving? Ayan. So, problem solving. Meron lang naman tayong 3 examples sa problem solving. Ayan. Applying the normal curve concepts in problem solving. So, for number 1, aside sa ituturo kong step by step, ituro ko rin sa inyo paano mag-solve ng mga problem solving sa math.
Like, ano yung proper step, ano yung kailangan nating unahin na gawin. Kasi 'di ba 'pag problem solving, kailangan siyang intindihan, critical thinking, analyzation. Hindi lang siya basta yung mga, ay below 10%, so hahanapin ko yung probability less than 10. Hindi siya kaagad gano'n, straight to the point. Kailangan muna nating intindihan, ano ba yung mga given, ano ba yung mga puwede nating gamitin ng mga nakabigay na sa problem in order to solve kung ano man yung pinapahanap. So we have number 1. The result of a nationwide aptitude test in mathematics are normally distributed with mean is equal to 80 and standard deviation is equal to 15. Find the raw score such that 84% of the cases are below it. So ayan, another given, 84%. Sulat muna natin yung given para hindi tayo ma-overwhelm. Bago natin intindihan fully, sulat muna yung given para at least naka-organize na. So 80 and standard deviation 15. Tapos 84%. And then ang pinapahanap, raw score. Ano yung symbol ng raw score? Babalik tayo ng lesson 2, yung understanding the z-score. Yung raw score, siya yung given measurement. So ang hinahanap natin, x. Ayan. Tapos tignan nyo pa to. Find the raw score such that 84% of the cases are below it. Pag meron kayo nakitang, kunwari, 95 cases are above it or 25 cases are below it, merong cases may below, may cases may above, automatic percentile yung tinutukoy dyan. So, eto, P84 talaga yan. Yan yung mga given. So, meron tayong mean na 80, standard deviation na 15, tsaka 84 na percentile. So, pinapahanap x. So, wala tayong formula. Ang formula na gagamitin natin is yung sa lesson 2 niyan. Yung naturong formula na. Ito yung ulit-ulit na lilitaw, pati mamayang chapter 3. Yung x minus mean all over standard deviation. Kaso, wala tayong x kasi yun yung pinapahanap. So, kailangan yung x yun nandito. So, magde-derive tayo ng formula dito. So, multiply both sides. Ito, tinuturo ko lang yung step paano mag-derive ng formula. Pero kahit di nyo na alam yung step, para lang maintindihan nyo. Kahit yung mismo formula na lang na madederive natin yung tandaan nyo. So, multiply both sides by the standard deviation para makancel to. And then multiply din natin dito. So, we have z times standard deviation is equal to x minus mean. And then, ilipat lang natin or transpose natin si negative mean dito para maging positive mean siya. So, x is equal to mean plus z times standard deviation. So, ito lang yung tatandaan yung formula. Kahit hindi na yung derivation. Para lang magets nyo kung paano tayo nakarating sa x is equal to mean plus z times standard deviation. So, ayan, may formula na tayo. X is equal to m plus z times standard deviation. Kaso, wala tayong value for z-score. Hindi siya given. Pero meron tayong percentile. Diba kapag percentile, hahanapin lang natin yung closest value. Tapos yun na yung z-score natin. So, doon tayo maghahanap ng z-score from the given percentile. So, solve muna natin tong percentile na to. 0.8400 minus 0.5000. So, makukuha natin dito is 0.3400. Ano yung closest value sa 0.3400?
Yes. Sir, ano yan, sir? Meryl Yukotak? Sir, ano po yan, sir? Problem solving sa lesson Saan po? chapter 2, lesson 6. Sir, hindi ko po magat yung mga araw-araw na ginawa niya, sir. Nabablock ko lang po yung brain cells ko. Kahit hindi nyo na ipakaintindihin yung araw, pinakita ko lang kung paano mag-derive ng formula. Kahit i-memorize nyo na lang yung sa baba, yung x is equal to mean plus z times standard deviation. Kahit yun na lang. Ayan. So, we have 0.3389. Pinaka-closest dito, 0.3389. Tignan niyan natin kung ano siya sa z table. 0.3389. Ito, 0.3389. So, under siya ng 0.99. Ayan. After natin makuha ang 0.99, which is yung z-score, complete na niyan yung mga kailangan nating value dito para makuha natin ang pinapahanap na raw score, di ba? Find the raw score, which is yung x. I-solve na natin yan. So, x is equal to mean 80 plus yung z, 0.99 times yung standard deviation, 15. O, pwede nyo na niyang i-solve sa calculator ng tuloy-tuloy ito para makuha yung final answer. So, ano yung final answer natin? Ayun, 94.85. Very good. Sagutin ko muna yung question ng isa. Yung similar din po ba yung sample data yung sa problem? So, yung sample data actually, papasok pa lang siya sa chapter 3. Yung mga problem solving sa chapter 3, doon pa lang papasok yung may formula tayo sa sample data. Sa lesson 2, sa chapter 2, wala pa siya masyado. More on probability, percentile, mga ganun pa lang sa chapter 2. Ayun. Sige, before tayo mag number 2, may question ba sa number 1? Sige, let's proceed to number 2. Number 2. The results of a major exam in English are normally distributed with population mean 39 and population standard deviation of 6. Find the percentile rank of a score 28. So, bago natin paka-intindihan, paka-overthink kung ano ba yung pinapahanap dito or paano i-solve to, sa mga given muna tayo. So, meron tayong mean na 39, standard deviation na 6, pinapahanap sa atin, percentile rank. Hindi probability, hindi z-score. Percentile rank ang pinapahanap. Ito pa, given. Pag nakita nyo may score or may measurement na let's say 28, 100, ibig sabihin yun yung x. So for this instance, yung x natin is 28. So number 2, ang mean dito is 39, standard deviation 6, and then x is 28. Ang pinapahanap, percentile rank. So, px, or hindi siya px talaga, yung number dito yung pinapahanap. Kung anong number dito, pang ilang percentile siya. So, paano natin hahanapin ang percentile rank?
So, kung iisipin natin, and ito lang yung meron tayo, medyo parang mangangapa tayo. Ano ba yung formula gagamitin? Anong gagawin sa mga data na meron tayo? So, ganito ang isipin natin. 'Di ba? Paano ba mag-solve ng percentile rank? 'Di ba yung percentile rank, gagawin natin siyang decimal and then ima-minus sa 0.5. And then, kukunin ang closest value, tapos yung z-score. This time, pabaliktad. Z-score muna ang kukunin natin. And from that z-score, kukunin natin ang percentile rank. So, ayan. Paano ba kunin ang z-score? Yung formula na z is equal to x minus mean all over standard deviation. So, insert lang natin yung mga value dito. 28 minus 39 all over 6. Ano yung magiging sagot natin dito? Negative 11 over 6 po. Tapos po pag decimal siya, negative 1.833. Ayun. Very good. So, negative 1.83. Ayan. So, hindi pa rin final answer. Binax ko lang para makita natin agad yung z-score. Ngayon, ano yung area ng 1.83? Area. Kasi dito niya, malapit na nating mahanap niyan yung percentile rank. 0.4664 po. Ayun. 0.4664. Ayan yung area. Malapit na tayo sa percentile rank. So, para hindi tayo malito, kung ano yung gagawin natin, drawing natin yung normal curve. For the sake na matulungan tayo, hindi dahil kailangan i-drawing yung normal curve. Zero, 1, 2, 3, negative 1, negative 2, negative 3. Hanapin natin ang negative 1.83. So, negative 1.83, para mabilisan, lagay ko na agad. Banda siya dito, negative 1.83. Andyan siya. Etong area na to, di ba pag z-table, balikan natin ang pinag-usapan natin nung chapter 2, lesson 1. Di ba pag naghahanap tayo ng z-score? Z-score, ibig sabihin, from between 0 and a certain z-score. So, sa z-table, pag hinanap natin yung negative 1.83, ang area na ibibigay sa atin ng z-table is between 0 and negative 1.83. So, ibig sabihin, etong shaded na to is equal to 0.4664. Hindi pa tayo tapos. Percentile rank ang hinahanap. Pag percentile rank, dapat ang naka-shade sa left side, hindi sa right side. So, anong gagawin natin? So, with the knowledge na equal to 1, itong buong normal curve equal to 100 yan, or equal to 1, pag hinati natin yan, equal to 50 na lang siya, or 0.5000. So, kung equal to 0.5000 itong kalahati ng normal curve, and itong part na to is 0.4664, and ang kailangan nating mahanap is nandito sa left side, i-minus na lang natin silang dalawa in order to get the percentile rank. So, 0.5000 minus 0.4664 is equal to 0.0336. Saan yung 0.0336 na to? Yung 0.336 na to, yung area dito. 336. Mula sa dulo dito, papunta kay negative 1.83 na sa left side. So, ito na yung percentile rank niyan. Si 0.0336. So, kagaya ng sinabi ko kanina, kung ang paghahanap or pagsosolve ng percentile rank, i-convert natin yung percentile rank into decimal, itong decimal ang i-convert natin into percentile rank. So, move the decimal place to place value. So, meron tayong 3.36. So, since percentile rank siya, wala namang rank
1.28, di ba yung mga rank, kunwari sa rank 1, rank 2, rank 3, wala namang rank 4.72, walang ganun, whole number siya. So, pwede natin itong i-round off into whole number. So, magiging third percentile siya. So, pang third percentile, yung score na 28. Ayun. Any question bago tayo sa last example ng problem solving? Sige, last example. Para for the last, siguro mga 1 hour or 30 minutes, matapos din natin yung chapter 3. Ayan. Sa 3.36 kinuha yung third percentile. Ni-round up lang sa whole number. Ayan. Last number. The results of a major exam in science are normally distributed with mean. Guhitan na natin agad habang binabasa natin yung mga given. 43 and standard deviation is equal to 2. What are the scores that bound the middle? Middle na siya. Ito yung pinapahanap. Joke. Hindi pala. Given pa to. Ang pinapahanap, yung scores na nagbabound sa middle 95%. Ayan, yung scores. Hindi yung middle 95%. So, from this given, isulat muna natin para naka-organize yung mga clue natin. So, mean, 43. Standard deviation, 2. And then, middle, 95%. Dito, makakatulong if i-drawing natin yung normal curve. Kesa sa puro sulat tayo ng letter or number. Mas makakatulong if makikita natin visually yung normal curve. So, we have middle daw. Dito banda, 95%. So, yung kabuuan dito is 100%. Kabuuan ng normal curve. Ang hinahanap, yung score na nagbabound. Yun nandito. Yung mga score dito sa box na to or sa bilog na shade ko. Yung mga nandyan na score na nagkukulong daw sa 95% sa gitna. So, next natin gagawin, drawing ulit natin. Pero this time, hatiin natin sa dalawa si 95%. Magiging ano na siya niyan. Pag dinivide sa 2, si 95. Sige, sagutin ko muna yung question. So, if ever na 3.50, magiging 4th percentile nun siya. Tama. Sige, let's go back na dito. Pag hinati sa dalawa si 95%, pag dinivide sa 2, ano yung sagot? Ayun, very good. 47.5. So, we have 47.5%. 47.5%. And then, itong kalahati dito, equal siya sa 50%. Equal siya sa 50%. Hanapin niya natin yung area. Kung ano yung area daw dito. So, ano yung area ni? Wait lang. Ang hinahanap, yung dalawang score na nagbabound dito. So, therefore, ang hinahanap yung z-score dito. So, yung area dito kasi, 47.5. Convert natin siya sa decimal para hindi kayo mahirapang hanapin siya sa z-table. So, 4750. So, hanapin nyo si 4750 sa z-table. Kung hindi nyo siya mahanap, yung closest value sa kanya,
Yun yung hahanapin natin for 750 sa Z-table. Ayun, very good. 1.96. Para makita din ng iba kung totoo bang 1.96 siya, tignan natin dito para makita din ng iba. Makahabot sila. So, 1.9, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito yung 0.96 which is exactly equal to 0.4750. So, yung z-score nito is 1.96. Therefore, ang ibig sabihin yan, dito, meron tayong 1.96. Dito, meron tayong negative 1.96. Hindi pa yan yung scores. Hindi naman kasi z-score ang pinapahanap. Ang pinapahanap yung actual measurement, yung raw score, yung x, yung value ni x. Gamitin natin yung formula kanina. Ito naka-box. So, ito lang yung need nyong i-memorize niyan. Wag natin yung buong derivation. Baka malito lang kayo if hindi nyo pa nagigets. So, x is equal to mean plus z times standard deviation. Kaso, dalawang score yung hinahanap natin. Isa dito, sa left side, isa sa right side. So, ibig sabihin, dalawang beses natin gagawin yung formula. Yung dito, z is equal to 43 plus 1.96 times standard deviation which is 2. Dito naman, 43 pa rin. Kaso, plus negative 1.96 para dito sa left side times 2. Solve nyo yan siya. Ano yung dalawang score na nandito? Ayun. So, we have 46.92 and 39.08. So, for here, 46.92 and then 39.08. Therefore, the two scores or the scores that bound the middle 95% is 46.92 and 39.08 or 08. Ayan, itong dalawa. So, any questions before tayo mag-chapter 3? Sige, let's proceed to chapter 3. Siguro sa chapter 3, i-lesson 2 ko na siya agad para matapos agad tayo tapos last problem solving na lang since 11 o'clock na rin. Total, connected naman yung lesson 1 and 2 sa process. Ayan. So, chapter 3. Sampling and sampling distribution. So, dito parang ano siya actually.
upgraded version siya ng chapter 1. Parang ganun yung dating ng chapter 3. So mga lessons for chapter 3, meron tayong tatlo. Itong sampling distribution of sample mean is actually under na siya dito. Tapos finding the mean and variance of the sampling distribution of means. Tapos last, puro problem solving. Example na tayo agad. So consider a population consisting of 2, 4, 9, 10, and 5. Suppose of size 2 are drawn from this population. What is the mean, variance, and the standard deviation of the sampling distribution of the sample means? Compare these values to the mean, variance, and standard deviation of the population. May papalitan ako. Gawin nating 3 to. Kasi most of you, napansin ko, mas nalilito pag mga 3 or 4 na. Pag 2 kasi, partner-partner lang eh. So, gawin natin 3 to. So, meron tayong 5 step based sa tinuro ko. Actually, iba yung step talaga kung babasahin niyo yung PowerPoint sa tinuro ko. Sinamarize ko lang sa step na binigay ko na nasa board. Step 1, yung mean, variance, standard deviation ng population. Step 2, yung combination. Sa calculator, NCR to. So, pwede nyo siyang i-directly na sa calculator kasi magka-calculator din naman kayo bukas. Di nyo na kailangan gawin yung merong n factorial over n factorial times the quantity of n minus n. Kahit di nyo na gawin yan. Kahit ganito na agad. So, step 3, sample mean.